Magandang araw mga insan. Magbayad tayo ngayon ng kuryente. Magkano kaya ang bill natin? Sinilip natin kagabi yung Kaisha Bako, ang tawag dito sa Japan, yung mailbox. May laman na siya, hindi ko lang kinuha, pero alam ko kuryente na yun. Ah, Tingnan natin kung paano magbayad tsaka magkano yung bill natin. Tapos diretso tayo sa basketballan. Maglaro tayong basketball. Since mainit ngayon, walang ulan. Tara, samahan niyo ako. Okay, ito na po yung mailbox nila. Kaisha Bako. Ay, automatic po yung door na yun, nagbubukas pag lumapit tayo. So, may ano po to. Yung password nila, ikutin mo lang. Ayan. Ito po yung sa atin na box number 9 mailbox. Ayan. Tandaan nyo lang kung gusto nyo buksan, punta kayo dito sa Japan. Yan. Ito po yung ano natin, bill ng kuryente. So 1 month po ito. Hindi ako masyadong gumagamit na ng aircon kasi malamig na. Minsan napakalamig kaya pinapatay ko. So ayan, nakapangalan po sa atin. So buksan natin to, tingnan natin kung magkano yung bill natin within 1 month. Yan. Ang kagandahan lang nito, nare-reimburse po ito sa company natin. Yung iba, yung mga worker lang na ordinary nating mga Pinoy, kawawa eh. Sila talaga nagsushulder ng kuryente. So tayo, advantage natin kasi pinoprovidean tayo ng kuryente, gas, or utilities ang tawag. So ayan, buksan lang po natin. Ito yung details, pero Japanese naman, so hindi na natin kailangan yan. Yung mga ano yan, details na na-consume natin kuryente. Meron din dyang mga ilang kilowatts, tsaka amount, maintenance, ganyan. So yung makikita po yung pinaka-bill dito po, ayan, 6,272 yen. So ayan po yung pangalan natin. Ni-registered kasi yan sa municipal dito sa Yokohama. So marami pong paraan pagbayad niyan. Ibigay nyo lang sa cashier, tingnan nyo po to. Sa Luzon or kung ano mang convenience store na pwede siya. So labas po tayo, maghanap tayo ng pwedeng mabayaran. Yung malapit lang dito, bigay nyo lang sa cashier. Hindi tayo marunong masyado hindi tayo makaintindi ng Nihongo. Pag sasabihin na magsisinyas naman sila, hindi pwede. Hindi, huwag tayong tumuli, hanap tayo ng ibang tindahan or convenience store. Ihanda na natin yung pera natin kasi yung kabilang kamay natin, nagbibideo tayo. Sikreto lang. Hindi lang natin videohan mukha nila kasi bawal eh. Ito po yung pera natin. Last money natin to kasi ano ba, next Saturday yung sweldo natin. Ayan, 10,000 yen. Tabi na natin dito sa bill. So yung sobra nito yung allowance natin. Ayan. Sirado lang natin, medyo matigas na to Bakit? Kaya bago lang tong bag na to. Dito ko rin binili yung bag na yan, 6,000 yen. So kulang-kulang 3,000 pesos. Kasi po yung bag dito, yung kulay kong dinala, pula po yun. Ayan, ito po yung labas ng hotel namin. North Face po yun na pula, pero sus Mariosep, sa buong Yokohama ako lang may pulang bag, kaya nahiya na ako. Bumili na ako nung nag-unang sweldo natin. So lakad tayo dito, meron ditong makitang convenience store. Ibaba lang natin yung camera pag may tao kasi syempre for delikadisa na rin. Kahiya naman. Hindi rin sila sanay sa ganun, binibidyohan sila. May drugstore dito, 106, ano kaya yun, mura lang daw yan sabi, pero hindi pa ako nakapasok dyan, di naman natin maintindihan. Pero kung may translator tayo, Google, madali lang po yun. Ayan, itong convenience store na to. Try natin magbayad dito. Iabot lang naman yan sa counter kasi may barcode. Tapos bayad ka na. Hindi natin maintindihan sinasabi. Di yes ka lang ng yes. Hi, yes sa kanila. Family Mart. Yan.
Sabihin mo lang, hi. So, yes na daw yan. I, no. Ayan, ito po yung pera natin. Ay, handa na natin. So, ibigay lang natin sa counter. Pasok na tayo. Ayan, tinawag na tayo eh. Doso! Gaganon yan sila eh. Doso! So, doso, please, or next. Ayan, oops. Tapos, ibigay natin dito yung isang lapad natin na pera. Isang lapad tawag nila. I don't know the reason bakit isang lapad. 10,000 yen yan. Pindutin mo rin yung okay. Ayan, 6,272 nakita natin, no? Kasi sabi niya may sinasabi siya tapos sa dulo may okay. Kaya tinignan ko yung screen, tinuro niya. May okay nga. Ayan, may sukli na tayo. So bayad na, kunin natin yung resibo. Pupunitin nila yan eh. Sila na rin nagpupunit. Yun yung i-reimburse natin sa company. Kaya nabibili muna tayong makakain tsaka inumin kasi maglaro tayo eh. At natamad na akong magluto kanina at magastos pag nagluto. Mabuti dito tinapay lang, hanap lang tayo ng mura. At merong masarap dito, alam ko na mura lang. Yun nga lang, napakanipis. Ano yun, nakapula. Usually daw, kasi nakapula, nakasil yan. Kasi malapit ng paano ba, expire. Naigpit sila sa expiry date pala ng mga pagkain dito. Kaya pag may dinikit na sticker na pula, wala pa tayong translator eh. Kasi wala pa tayong internet, hindi pa tayo nakabili. Pag may nakapulang ganyan, naka-sale daw yan. Usually lang. Hindi naman siguro lahat din. Ayan, yan, mga ganyan. Oh. So, naka-sale yata yan. So, bibili natin kape lang. Para ipares natin sa tinapay din. Practice na tayo basketball, papawis. Masyadong malaki. Tsaka mahal, 130 yen. So, maghanap tayo ng mas mura pa. Dito may nakapula. Sus. Yan naman yung isa, yung symbol na yan, yung parang may dalawang mata na kanji character. Ito na lang, kape. So bayaran na natin. Nasilip na natin. Bawal yun eh. Dito tayo, sorry po, na picture na videohan yung mukha. Ayan, wala lang mukha kasi para hindi tayo ma-violate. Ayan, bayad natin dyan, ilapag lang yung pera dyan. May butal kasi na 1 yen kaya dinagdagan ko. Papayag sila eh. Maganda rin ganun eh. Kung may mga yen ka na tag 1 yen, ibigay sa kanila, okay lang yun. Sila, naintindihan na nila yun. Tapos, sasabihin mo, arigato gozaimasu. Pagalang na rin, maraming salamat po. Parang ganun ba. Ilapag muna natin mga dalahin natin kasi hirap na hirap tayo. Yan lang po, maraming salamat. Ganun lang kadali.